Pinatatawag na ng LTO ang motorcycle vlogger na si Yana Motovlog dahil sa nag-viral na road rage incident nito sa Zambales. Pinagpapaliwanag ng LTO si Yana kung bakit hindi dapat suspindihin o bawiin ang kanyang lisensya. Base sa viral video, nag-middle finger pa si Yana sa driver ng isang pick-up dahil sa bara-bara umano nitong pagmamaneho. Dahil dito, kinumpronta siya ng pick-up driver sa ginawa niya. Pero patuloy na ininsulto ni Yana ang nakaaway na driver. Bakit nga ba? Alam mo kung lubok-lubok yung daan. You tell me. Bakit nga ba? Tell me. No, you tell me. You tell me. Huwag kang mamamakyo. Bakit nga ba? You tell me. Ginagit-git nyo kasi. May side mirror ka, ako wala. Hindi ka gumagamit side mirror mo? Dumbass. Huwag ka doon na. Ikaw ang wag ganon. You use your side mirror. Bitches. Motor-stick ko na. Mga ganyang kata. Sira ulo. Wala. Pwede mo nga fucking plate number yan. Ore to. Mayos ka. Paragin ko yung pangit mong pick-up. Pichat. Tangina mo, bababaan mo pa ako, gago. Hindi niya alam babae. Oo! Kapag gaganunin, tarantadong putang ina. Nagsorry na ang motovlogger sa nangyari dahil imbis na simpatiya o pagpanig sa kanya ng mga netizen sa videong ito na kanya rin mismong in-upload sa kanyang social media, ay katakot-takot pa ang mga natatanggap niyang pambabatikos. Medyo tapos na kami magsabunan. Hindi ka na? Well, haharapin natin talaga. Ganun yun. Hindi kami konsentidor, pero we correct in private. Siyempre, kailangan nyo malaman na ginagawa naman namin yung mga tama at mga the best na paraan paano manghingi ng sorry. So, tinuro na namin kay Yana kung ano yung mga mali. Hindi kami nagkukonsinte. Hindi lang namin yan ginagawa in public. So, tignan natin. Punta natin. Hanapin muna namin. Yan. So, punta na natin ha. Okay ka na ba? Tanggap mo na? Ha? Okay, that's good. Pupuntahan na namin. Yan. Dito na kami sa work area ni Mang Jimmy. Hopefully, maabutan naman siya. Hintayin na lang daw. Pasensya na po talaga. Pero, ayun, gusto ko kasi personal manghingi ng pasensya si Yana. Kasi kung public apology, oo, may kita nila, pero iba pa rin yung personal, syempre. Wala pa rin, pero kailangan na namin kasing bumaba. So, mamaya na lang, gagawa na lang ng public apology video to. Yes. Ha? Po. Okay. Baba na kami. Pasensya na po ulit. Pasensya na po. To grow is to be accountable. Earlier, di po namin naabutan si Kuya Jimmy Pascual sa bahay niya at sa work niya to personally apologize. So, I would like to take this opportunity to say sorry to Kuya Jimmy for what I've caused. And of course, as well as to those people who got dragged into the issue. Sorry din po sa citizen of Zambales, the riding community, especially the off-road community. This issue is all on me. I'm still learning. This one especially the hard way. I promise to be more patient next time, especially on the road. And I'll listen to my ates and kuyas more. Na-feel ko na po yung mundong maraming galit and ayoko na pong maulit po yun. Again, sorry po at pasensya po ulit. Maraming salamat po.
Ayon pa sa LTO, dapat gamitin umano ni Yana ang kanyang vlog sa pag-promote ng responsible driving at road safety. Tuloy pa rin daw ang investigasyon ng ahensya kahit humingi na ng paumanhin si Yana sa nakaalitang driver. Nagbigay rin ng kanilang panig ang pamilya ng driver na si Jamie Pascua. Dito napag-alaman na hindi pala basta-basta at may kaya rin pala sa buhay ang nasabing driver na nakaalita ni Yana. Sa katunayan, may malaking mansyon pa pala ito mismo sa Zambales. Ako po si Nordito Pascua, brother po ni Mr. Jimmy Pascua, which is sa incident po ng rough road. Ayan. So, this is calling to Yana for this live on FB. Actually, napanood namin na bumalik ka dito sa Zambales para humingi ng personal apology. Unfortunately, hindi kayo nag-usap ni Kuya. Ito lang ang sasabihin ko sa iyo, Aliana. Kahit pa mag-public apology ka at humingi ng personal apology kay Kuya ko, desidido kaming ituloy ang kaso laban sa iyo. Dahil unang-una, in-expose mo ang pamilya namin. Kapwa-tawad na lamang po tayo at tanggapin ang mga susunod na nagaganap. Sa mga taga-Sambalenyo, sa kapwa ko sa Sambalenyo, relatives, family, sa lahat ng mga sumusuporta at nanghihingi ng update, hindi namin po kasi kayo maisa-isa. So, kami po, ang buong pamilya ng Pascua is humihingi po ng suporta at ng concern at nagpapasalamat po ako sa mga sumusuporta at patuloy na sumusuporta at humihingi talaga ng response sa sa mga pangyayari na to. So yun lamang po at maraming salamat po. So again po, dito po kaming ituloy yung kaso laban sa inyo, laban kay Aliana dahil in-expose niya po ang pamilya namin. Yun lamang po, maraming salamat po. Naglabas na rin ng pahayag si Rendon Labador ukol sa issue ng motovlogger na si Yana sa kung ano nga ba ang tunay na nangyari sa likod ng kanyang nag-viral na video at kung ano nga ba ang tunay na ugali ng nasabing lady rider at ito ang kanyang matinding revelasyon. Panuurin, pakinggang mabuti at kayo na ang bahalang humusga. Ngunit bago tayo magpatuloy, huwag kalimutang i-like, share, subscribe, and click the notification bell for more updates and for more upcoming videos. Maraming salamat! Nasa pagmamotor po ako ngayon, merong Mainit na topic na ayoko sanang sumagot. Kasi syempre, kilala ko sila, kaibigan ko sila. Pero kailangan minsan nating mamili kung ano yung ipapriority natin. Yep. Feelings ba natin or yung prinsipyo natin? Ang pinag-uusapan na mention ni Rendon ngayon is yung controversial na motovlogger, si Yana Motovlog. Init na topic yan. Init na topic yan, JD. Nakaka-mention mo sa akin. Sabi ni Rendon, nakakilala mo tong si Yana, pare. Kamusta ba to? Paano kayo nagkakilala? Yana. Nagkakilala kami sa Moto Street, BGC. Okay, minsan naging member siya ng Ninja Philippines. So, she's one of the lady rider of NPH. Okay siya, magaling makisama. Pero siya, alam mo naman, mga babae. Ano ba siya? Medyo sophisticated. Sophisticated. O pag tinabi mong sophisticated, ito ba, madali ba siya kapakisamahan, JD? Bakit, well, mamaya ako natatanong kung paano lumaki itong issue to. I just want to build a character, no? Kasi kayo kilala nyo eh. Well, mas kilala mo kaysa sa amin dalawa. Ako di talaga eh. So okay naman siya. Matagal mo na kakilala? Okay naman. Matagal ko na siyang kakilala eh. Nagkakasama rin kami sa mga rides. Actually, mga common friends din. Mga friends niya, friends ko. Alam mo naman sa riding Moto community, talagang maliit lang eh. Maliit lang tayo eh. Yep. No? Yung mga nakakasama niya. Pag may events, nagkakasama kami. Pag nagpapa-events din ako, of course, pumupunta siya. So, dun pa lang, makikita mo naman eh. Okay siya makisama. Mabait na bata, actually. Mabait siya na bata. First issue niya ba to? Na lumaki? Or first issue niya sa inyo? First issue. Kaya nagulat ako. Kaya bigla ko yung message. Actually, busy kasi ako talaga. Hindi ko alam yung issue na yun, bro. Nakita ko lang sa GC.
ano to, ginagawa na ng memes eh. May mga meme. No? Okay, mga short videos. Boss niya na to Chinat ko siya, sis, ikaw ba to? Sabi niya, road rage lang, sabi niya. Okay. So hindi na nasundan. Kasi ayoko nang paano pa yung issue eh. Hanggang kasi kala ko wala lang eh. Kala mo mamatay lang, okay. Pero mo na, biglang nag-post na si Senator. Naku, mabigat na issue na to. Si Sen, when we were talking about si Senator JV to, no? Very active sa motorcycle community. Pag si Sen JV na nag-post, seryoso na to? Seryoso na to. Kumbaga, kailangan na gawan ng solusyon. Yup. Kung yung mga ganitong senaryo. So, ayun nga, recently, napanood ko, nag-public apology na siya. So, pero nabigyan na rin siya ng sanction eh. Yun nga Suspension. Then, kailangan yung matid ng mga hearing. Yeah, pinatawag siya ng LTO. Ano ba yun? Pinatawag siya, pero nabasa ko rin dun sa nakasulat na yun. Actually, let's just request our producer to load up video 1. Ito yung video para dun sa mga hindi nakakabalita kung ano yung nangyayari, kung anong video pinag-uusapan natin. Ito si Yana Motovlog, meron siyang insidente. So, maya-maya lang, ilo-load na yan dyan. Sir Rendon, bakit lumaki ba itong issue ni Yana? And, ayun, this is the instance nga. Parang normal lang eh. JD eh, no? Nagkaalitan. Mabilis lang. Bakit siya lumaki? Sir Rendon, bakit ba lumaki itong issue na ito? Parang nangyayari naman ito lagi eh. Sa isang ride eh. Nung una ko itong nakita, hindi talaga ako natuwa. Kasi parang kinontent niya pa. Ito yung isang problema ng mga influencers ngayon at content creators. Hindi dapat kayo maging proud doon sa pagpapakita ng mga maling ugali sa social media. Ang daming pwedeng gawing content. Mas pinipili nyo pang maglabas ng mga content na ganyan, which is clearly na gusto nyo mambastos ng kapwa nyo tao. Ako, tumahimik ako nung una, brother, nung nakita ko tong video na to. Pero dumating na sa point, kasi syempre, hindi naman maikakaila na si Yana is nasa motor din naman, tapos kaibigan siya nung mga kaibigan kong influencers. So, nung nakita ko tong video na to, syempre, unang-una, na-disappoint ako. Kasi babae ka pa naman, kababae mong tao, ikaw ang nangunguna, at influencer ka pa. So, minsan nasaktan ako doon na bakit mo kailangang maggawa ng content na ganyan? Wala ka na bang maisip na content sa buhay mo? At kailangan mo pang i-video yung lalaki para lang ipahiya siya or ipakita na superior ka. Diba? Parang nakakalungkot na ganyan pa na may itsura mo, maraming uma-idol sa'yo. Actually, marami pong nag-aabang sa kanya sa event ko. Yes. Okay. Maraming nag-aabang sa kanya. Kasi kilala. Si Yana kasi nasa point na ng papasikat siya. Papasikat na siya. Diba? Hindi ko alam, hindi ko siya ka-close, hindi ko alam kung ganyan ba talaga yung ugali niya na may pagka-childish or sinasadya niya lang ba yan para maging viral yung ano niya, yung content niya na yan. So minsan guys, mag-isip din kayo kasi minsan mahirap kasi yung trabaho ng isang influencer or content creator. Kasi dapat isipin nyo na meron tayong social responsibility na marami tayong followers na minsan hindi naiintindihan yung ginagawa natin at akala nila lahat ng gagawin natin ay tama. So mag-iingat po tayo. Kasi katulad ni Yana, maraming followers yan na hindi masyado pang nakaintindi ng mga bagay-bagay. Yung mga bata, so, paano kung isipin ng mga batang yan na tama yung ginagawa mo at dapat ganun ang response natin sa mga ganung pangyayari? Pag ginit-git ka ng 4 wheels, ganun ang gagawin mo. Parang ganun yung labas. Papakyuhan mo ba siya agad? Diba? Mali.
galit ba agad yung ipapriority mo? Hindi niya nga kilala yung tao Hindi niya nga alam kung yun ba talaga yung intensyon ng driver sa kanya. Sino ba namang tao? Ito po hindi lang po to. Yana, sana nanonood ka at sa mga kaibigan niya. Para sa inyo po tong video na to. Isipin mo mabuti, meron ba namang tao na gustong magbigay ng parang gusto kang sagasaan or sagiin? Di ba? Wala namang tao may gusto ng ganun Parang inassume agad. Inassume agad ni Yana na gusto siyang git-gitin ng driver. Okay. Di ba? Hindi mo kilala yung driver Hindi mo alam kung nakita ka ba niya o hindi Nasa ibang lugar. Di ba? Minsan, minsan kailangan natin intindihin yung mga bagay-bagay na hindi puro negative agad. Di ba? Isipin mo, mali mo, rough road umiiwas siya sa lugar. At yun nga sinabi ng driver. At yun ang in-explain niya. Minsan eto po, lawakan minsan natin yung pag-intindi natin sa mga paligid natin, lalo na po pag nasa labas tayo. Kasi ito Yana, itong ginawa mo na to, sobrang laking impact to sa kabataan, sa buong Pilipinas, sa buong social media. And also sa riding community. Kasi alam na JD. Real life to Hindi naman yan scripted Maaari kang mapahamak, maaari kang magdulot ng abala sa lahat ng tao kung ganyan yung attitude natin. Paano kung gayahin ka? Doon ako nanggagaling. Actually, nung naglabas po ako ng statement, maraming nagalit sa akin. Kasi kaibigan ko lahat yan. Kilala ko lahat yan. Kaibigan ko lahat sila sa Facebook. Maraming nagalit sa akin. Sana po nanonood kayo ngayon. Naiintindihan ko bilang kaibigan, bilang nagmamalasakit kayo kay Yana na nasa baba siya ngayon, nababash siya ngayon. Wala siyang kakampi. Wala siyang kakampi ngayon. Buong Pilipinas, binabash siya ngayon, lahat ng post niya. Nanggaling ako dyan Correct. Kung merong tao sa social media, kung merong isang influencer na nakaranas ng ganyan, ako yun. Alam ko kung nasan ka Yana. Alam ko kung nasan ka ngayon. At yung kung sino mang tao ang makakapagbigay sa'yo ng tamang advice dyan sa sitwasyon mo ngayon, ako yun. Correct. Pinagdaanan mo lahat yan Araw-araw ko trending Yung nararanasan mo ngayon, warm up pa lang yan. Multiple issues ka rin doon Breakfast pa lang yan. Hindi ka tumitigil. Bashers for breakfast Breakfast pa lang yan. Breakfast ko yan Araw-araw bash Ulam ko yan sa umaga. Diba? Araw-araw ako trending, iba't ibang issue. Correct. Nawalan ako ng kaibigan, nagalit sa akin lahat ng tao, na persona non grata ako, lahat na. Death threats, agahan ko lahat yan. Kaya yan na yung nararamdaman mo ngayon, umpisa pa lang yan. Kung hindi mo aayusin yung sarili mo. Diba? So, gusto ko sana, buong Pilipinas, makinig kayo mabuti. Huwag nating palampasin to. Kasi lumalala ang nangyayari sa paligid natin. Hindi lang to trending, hindi lang to basta nakakabahala na siya. Nakaka-worry talaga. Nakaka-worry Kasi sa Antipolo, remember? Yup. Antipolo tayo doon, Diba? Road rage din. Road rage yan. Lumalaki na yung issue Tsaka aantayin ba natin na mas marami pang tao ang madisgrasya bago tayo umaksyon? Kaya sana isipin natin sa lahat ng content creators, hindi lang si Yana. Ikaw lang ang naging sacrifice ngayon. Ikaw yung na-highlight Diba? Kinontent mo pa proud ka pa Yun ang nakakainis Diba? Eto sa mga kaibigan niya, masakit sa akin magsalita ng ganon. Masakit sa akin na i-correct siya sa social media. Wala akong nagawa Kasi kumalat yung video, naging na-sensationalize sa social media So, kailangan ko rin maglabas ng statement sa social media din. Para hindi isipin ng mga tao na prinoprotektahan namin ang katangahan mo. Katangahan ninyo. Masakit Pero kailangan mo magising sa katotohanan Yana. Hindi lahat ng gusto mo ay masusunod. Hindi lahat ng gusto mong content ay papanigan namin. Kasi ano na lang ang mangyayari long term sa community natin?
kung bebabyhin ka namin. Hindi pa pwede yan. Hindi ko kasi tinignan dito kung babae ka o lalaki. Kaibigan ba kita o hindi? Ang tinignan ko dito, yung pag-disrespect mo sa kapwa mo. Hindi kasi natin pwedeng unahin, tignan kung tama o mali yung ginagawa ng isang tao base sa gender niya. Kung kakilala ba kita o kaibigan ba kita. Baka nalilito po kasi kayo eh. Sa mga kaibigan ni Yana, sa mga close friends niya, ang tinignan ko doon yung ginawa ni Yana. Hindi ko tinignan kung kaibigan ko ba siya o hindi. Yan kasi ang problema sa inyo eh. Bago nyo isipin kung tama o mali ang ginagawa ng isang tao, tinitignan nyo muna kung sino yung tao na yun. Mali yun. Tignan nyo yung ginagawa ng tao. Huwag nyo tignan kung kaibigan nyo ba siya o hindi. Di ba? Wrong is wrong. Kaya mali is mali eh. Di ba? Wala akong pakialam kung sino kayo. Kung malaking tao ka man, maliit kang tao, or hindi ka sikat, or ordinaryong tao, mali is mali eh. Hindi naman tumatama yung isang mali dahil lang kakilala kita or kaibigan kita. Actually, yung isang, makikita mo yung pagiging isang tunay na kaibigan, no? Pag pinupuna yung pagkakamali mo. Yun! Napakaganda nun. Kasi bakit? Concern siya sa'yo. Gusto ka niyang itama. Ayaw ka niyang maligaw. Kinokorek ka niya. Hanggang maaga pa lang, iko-correct na kita. Kasi baka maligaw ka pa ng landas. Kasi mahal kita bilang kaibigan. Diba? Ano kayo? True friend ba yan pag ganyan? True friend pag ganyan. Hindi yung nagkamali kaibigan mo, so, anong gagawin mo? Kukonsintihin mo. Hanggang sa lumala, mas napahamak yung kaibigan mo. Hindi, dapat doon pa lang, una pa lang, paluin mo na. Nakita mo pagkakamali. Tama si brother rin doon eh. Pag alam mong mali, hindi niya kukonsintihin. Papaluin niya. Ayun ang gustong mangyari. Ako, hindi ko napapaluin. Iuuntog ko sa katotohanan. Hindi, alam mo yung ginawa ko lang. Hindi lang palo ang deserve niya. Uuuntog ko talaga sa katotohanan. Para magising. Para magising ka. Alaman mo kung ano yung tama. Kasi, Yana, yung mga kaibigan mo, mga peke yan. Yes. Biro mo, kino-comfort ka pa, pinapalakas pa yung loob mo, sinasakyan pa nila yung issue eh. Okay yan. Natutuwa pa sila na sumasagot ka sa comments. Ang sama na nga ng ginawa mo. Yes. Imbes na sabihin nila sa'yo, ops, tama na yan, mali yan. I-delete mo na yung video, hindi nakakatulong. Sinuportahan ka pa sa katangahan mo eh. Ikaw naman si tanga, comment ka pa ng comment, post ka pa ng post. Diba? Minsan, mensahe ko sa lahat. Ang totoong kaibigan, sisitahin ka sa mga mali mo. Correct. Sasabihin sa'yo yung mga kailangan mong marinig. Kaya nga ako, brother, kapag hingi ka ng advice sa akin, mag-ready ka. Kasi hindi kita bubulahin. Hindi ko sasabihin sa'yo yung mga gusto mong marinig. Ang sasabihin ko sa'yo, yung mga bagay na dudurog sa'yo. Kasi alam ko, yun yung makakatulong sa'yo eh. Kasi yung mga kaibigan niya, kino-comfort siya. Galit, sinita ka ni Rendon. Ganon sila eh. Tulungan niyo yung tao. Sabihin mo, i-delete yung video, i-delete mo yung katangahan mo at hindi... Yun yung real talk eh. Yun kasi yung hindi natin kayang pag-usapan, yun yung hindi natin kayang sabihin sa mga kaibigan natin. Sabihin mo, ipakita mo, iparealize mo yung katangahan niya. Huwag niyo suportahan. Kung mahal ka talaga ng isang tao, sasabihin niya sa'yo kung ano yung makakatulong sa'yo. Hindi yung bagay na... Kasi... Hindi yung bagay na makakadulot sa'yo ng kapahamakan. Di ba? Rendon, you're very strong with... Pakiramdam ko, ikaw yung tipong kaibigan na talagang dediretsuhin ka and this is what you're doing with your followers. Actually, wala ako masyadong kaibigan. Kasi hindi lahat ng tao ay willing marinig yung katotohanan. Ang dami na nabawasan ulit eh. Kasi tinama ko eh. Nasa motorcycle community ako, di ba? Itinama ko yung tropa nila. Sinabi ko yung katangahan ng tropa nila. Nagalit sila sa akin. Di ba? So, kasi Yana, tingnan mo. Ngayon, ang laki ng damage nito sa motorcycle community, sa buong Pilipinas, sa kabataan. At sa'yo, personal career mo sa motovlog, ang laki ng damage. Nasaan na yung mga kaibigan mo ngayon? Matutulungan ka ba nila? Matutulungan ka ba nila? Kaya ba nilang akuhin
yung gagawin if ever na masususpend ka ng LTO? Yung kasama mo, matutulungan ka ba niyan? Hindi eh. Hindi. Di ba? Kailangan mo magising sa katotohanan. Hindi, ako nga mayabang na ako eh. Sobrang yabang ko. Pero pagdating sa totoong buhay, pagdating sa kalye, pagdating sa pagmumotor, nilulugar ko. Naririnig ko yan. Di ba? Babait ka lang sa daan. Kasi hindi mo pwedeng daanin sa breeding mo or yung ego mo, yung pagmumotor. Kasi hindi lang naman sarili natin ang mapapahamak eh. Pwede kang makaabala ng ibang tao. Aksidente Diba? pa. Worst. Ilugar mo. Kung mayabang ka sa ibang bagay, pagdating sa pagmumotor, pagdating sa totoong buhay, ilugar mo. Diba? Lalo sa motor, no? Ang dali-daling pigain yan. Pag andal ka ng mabilis, JD, ang bibilis na mga motor dyan sa Ninja. Ay, naku. Siyempre, sport, Puro sport yan. Puro sport eh. So, kala mo talagang mauubusan ng kalsada eh. Pero, anyway, siyempre, meron tayong advocacy sa riding community, which is the safety riding. So, hindi naman porket, kasi siyempre, yung iba talaga, dream talaga nila yan eh, sports bike. Pero hindi naman nangangalugan talaga mga kamote sa kalsada. No? So, especially nung nagkaroon na tayo ng mga safety riding every quarterly. Meron. Yes. Required ba sa Ninja Philippines? Kung sino available. Okay. Hindi naman minaman. Pero, well, it's there. Diba? And you encourage people to... Together with Kawasaki Motors Philippines. Yun. So, partnership. And also Wheeltech. Then, nagpapatrack din naman din si Wheeltech and Kawasaki. So, priority naman tayo sa riding community na at least nagkakaroon tayo ng basic learning kung paano lumiko ng tama, kung paano gamitin ng tama yung motorsiklo. So, ayun ang kagandahan. Mayroon tayong ganitong kalaking community grupo kung saan ay napapangunahan natin na magkaroon ng safety riding ng libre para sa owner, mga newbie ba. Ayan, kasi hindi biro ang big bike. Ang lakas. Even 400cc. Yup. Ang lakas. Malakas yun, Rendon. Yun na nga rin yung itatanong ko. Since you're an influencer yourself, ang laking issue ba niyan na hindi accepted ng mostly, ng lahat, I'm reading the comment section here, na kasi nandyan pa yung video so parang hindi sincere yung pagsusuri. Hindi talaga. Para sa akin, kasi nadaan ako na yon, sinabi ko sa inyo, plastic at scripted. Nag-sorry lang siya dahil for the content na naman. So, okay. Yun yung dati. Hindi niya binubura eh. Hindi niya binubura. Tapos feel na feel niya pa na sikat siya. Tapos paiyak-iyak pa siya sa video. Pero ako yung real talk gusto niyo marinig, plastic talaga. Plastic talaga. Kung ako ay LTO, tatanggalin ko yung lisensya talaga niyan eh. Para matuto eh. 90 days. Hindi lang 90 days. Suspended ng 90 days. Tapos kailangan niya kailangan niya i-plead yung kaso niya, no? Kaya siya pinapapunta. Kailangan kasi matuto talaga yung mga tao eh. May kailangan sampulan eh. Kailangan sampulan talaga eh. Yep. Kasi medyo nabe-baby na natin yung bini-baby talaga. Tapos humingi pa siya ng public apology sa video. May kasama pa siya. 'Di ba? Pare-pares kayo diyan. Mali talaga. May sumausaw pa. Hindi sincere. May sumausaw. Actually, kaibigan ko naman siya. Siguro malinis naman yung intention nung ni Carl, yung nasa video. Kasi gusto niyang tulungan eh. Kasi sila yung magkasama. Actually, nangyari yung ride kasi after my event. Which is Cotton Mines, yan. Yeah. Akala nung mga tao, to clarify din po, na sa mga tao na gumagawa ng mga issue. Ito, may video. Ano itong pinapanood natin video? To clarify po, sige, i-play natin. To clarify po, si Yana talaga hindi sumama sa amin sa ride. Hindi namin siya nakasama. So, ito yung proof na late sila dumating. Tignan mo, late pa. Late pa, di ba? May attitude talaga. Hindi ko alam kung lagi siyang late, So kayo, nakaset up na kayo dyan. Ito, grupo ni Yana ito. Grupo ni Yana yan. Kasama niya si Carl. Late silang dumating.
Kasi nga marami silang dala kasi magka-camping talaga sila. 3 sasakyan po sila. Okay, so nandun na kami, nila Sen JV, lahat ng riders, nandun na kami ng around 1:30 p.m. 1:30 p.m. Tapos dumating sila ng almost 4 p.m. na. So hindi nyo kasama itong motor. Late sila. Hindi nyo kasama, meaning... Hindi namin kasama. Okay, so okay. yung issue na kumakalat ngayon is nangyari, side trip nila, kinaumagahan after my event. Yung moto camping ito. At least nalinaw natin, ano? Okay. Yun yung kasi minsan, napagsama ng mga netizen, akala sa event ko nangyari. May picture eh. Yun. Okay. Hindi po nag-ride si Yana. Hindi namin siya kasama sa ride papunta sa Cotto Mines. Ang gamit po nila, 3 sasakyan. Sumunod lang sila, late pa. Nabalaho pa nga siya, abala talaga. Nabalaho pa siya. Pinilit niya yung Innova niya. So, nangyari yung issue, second day na. Okay. Wala pero, hiwa-hiwalay na. Pero, regardless kung event ko nangyari or ibang araw nangyari, hindi po talaga natin makokontrol ang isang tao. Beyond my control na po yun. Kahit na gaano ko bantayan yung tao, kahit gaano ko kagusto maging positive yung event natin, hindi talaga natin kayang kontrolin yung pag-uugali at personalidad ng bawat isa. Kasi po, ang moto camping event na ginawa po namin, ang layunin po nito ay i-promote ang ganda ng Zambales. So, ang mission ko talaga dyan, bossing, is mapagsama-sama yung mga personalidad na nagbomotor para ipakita yung ganda ng isang lugar. Through their influence. Mototourism to. Through their influence, pag shinare nila, pag pinost nila, makikita ng followers nila. Then, baka makatulong dun sa lugar na yon. Sa mga negosyo, sa mga lokal, sa mga turista, malaman yung lugar. So, mas maging impactful yung event kapag mas maraming personalidad. Ito po ay open for all. Marami pong participant, marami pong mga riders na sumama dyan. Lahat po ng influencers welcome dyan. Kilala ko man sila o hindi, kaklose ko man o hindi, ini-invite ko po talaga lahat. Kasi nga ito po ay movement na aking initiative. At ang goal ko talaga dito is makatulong sa turismo natin. Gamit ang pagmumotor. So, yun. Regardless kung nangyari yung issue sa event ko man o hindi talaga natin makokontrol yung tao, ugali ng tao. So, yun lang naman ang gusto ko sabihin. Kasi marami pong tao ang nadadamay na. So, pinilit ko nang magsalita. So, na-pressure ako na sabihin sa inyo katotohanan. Ayun. Ngayon malinaw na. Malinaw na. Lumaki ba to dahil maraming sumausaw rin doon? At shinare. Bakit ganyan? Unang-una, unlike sa mga ibang road rage na mapanood natin na may pisikalan. Ay, mga namamatay pa nga. Why did it grow so big? Pinromote ba nito yung pag nag-i-engage ka ba, mas lalong nahahype yan at mas lalong lumalakas? Ito kasi minsan nakakalungkot din sa panahon ngayon kasi parang nababaliwala yung mga effort namin kasi hindi po ganun kadali gumawa ng isang event. Maraming tao ang nagpupuyat, maraming tao ang nagpapagod at nilalaan yung oras nila para mabuo ang isang event. So minsan nakakalungkot din na parang may mga taong ganito na parang mas tinitignan pa yung negative. Minsan, minsan netizen sa social media, minsan kayo rin ang may kasalanan Kayo rin minsan ang gumagawa ng paraan kung bakit napupush yung mga influencers at content creators na gumawa ng mali. Kasi minsan, tandaan nyo to ibinibigay lang ng mga content creators yung mga gusto nyong mapanood. Exactly. Diba? Correct. Mas sinusuportahan nyo kasi yung mga ganyang content, yung mga ganyang viral, yung mga ganyang gawain, mas sinishare ninyo Mas doon kayo nag-i-engage
Pag gumawa kasi kami ng tama, hindi naman nag-viral eh. Okay. Diba? Pag gumawa ka ng mabuti, hindi naman din nag-viral. So minsan, kayo rin ang may kasalanan kung bakit napupush yung mga influencers na gumawa ng mali. Kasi ibinibigay lang namin yung mga gusto nyong mapanood. Tama? Correct. Tama. Tapos pag ginawa ng influencer yung gusto nyong mapanood, ibinigay namin yung gusto nyong content, magagalit kayo. Kaya minsan, ito perspective bilang nakakaintindi ng mga bagay-bagay sa social media, minsan, tignan nyo rin, ano ba talaga yung gusto nyo makita sa social media? Ano ba yung gusto nyo mapanood? Kasi gumawa ng tama yung tao, hindi nyo naman pinag-viral. So gumawa na lang siya ng mali. Diba? Parang ako. Parang tama. Parang ako. Baka sabihin nyo, nagmamalinis ako eh. Parang ako, ang tagal ko mabait, brother eh. Okay. Since 2014, nagko-content na ako. Ang tagal kong mabait. Ano content mo na? Nagsishare ako ng fitness and health, diet, charity. 10 years akong mabait. Hindi ako sumisikat. Actually, matagal ko na siyang kilala sa social media, sa fitness. Okay. Talagang 10 years mo ginawa yun? 10 years akong mabait, hindi niyo ako pinasikat. Bakit nga ganyan ang tao, no? Sa camera, mabait na. I mean, all of this one. Kung saan ka pagtatawanan, doon ka pasisikatin eh. Brother, ang bait ko Gagawin ka katawa-tawa eh. Ang bait ko, nagcha-charity ako. Nagbibigay ako ng tips para lang kayo ay pumayat at magtagumpay sa buhay. 10 years, brother! Hindi mo naman ako kilala eh. Bakit hindi naman ako kilala eh? Minsan, may nag-trending sa gym din. Natsambahan ko. Sabi ko, iwan mo pamilya mo. Kasi binomotivate ko yung tao. Siyempre, napump ka sa gym. Ganun din eh. Sabi ko, iwan mo pamilya mo. Tapos, nag-trending. May nakakuha, in-upload, nag-trending. Sabi ko, ba't kayo nag-trending to? Inaral ko ngayon. Binasa ko. Sabi ko, gusto pala ng tao yung mga ganitong content. Galit. Yung mga galit, oh. issue, negative, yung pag-uusapan. Tipong kakaiba. Oh. So, ngayon, naaral ko ngayon yung social media. Alam ko na. Kailangan pala sa Pilipinas, aaralin mo yung mga lengguwahe ng mga tanga. Kasi, nakakatawa, brother. Ang sakit naman nun, pare. Ang sakit nun. Ito, makinig kayo mabuti. Ngayon ko lang sinayang to, brother. 99% ng tao sa Pilipinas tanga. 99% ng tao sa Pilipinas tanga. Sana kaya wala ako di sumisikat eh, kasi maayos yung content ko. Kasi 1% lang ako. Kasi kahit anong gawin ko, video araw-araw, content, mabait, pakita ko yung lugar, hindi ako sumisikat. Hindi sila makarelate rin doon. Hindi makarelate. Yun pala, 99% ng tao sa Pilipinas, mga tanga.